Hello, magandang umaga sa inyo lahat. So, 'di ba, last time, kahapon, as of this recording kasi same pa lang ito nung kahapon, kasi tinuloy-tuloy ko. Kasi nasa bakasyon ako. Bakasyon ako dito sa bahay, nanonood ako Netflix. Gusto ko muna magpahinga. Kaya nga nag-replay ako kagabi ng video, 'di ba? Gusto ko naman ma-refresh yung utak ko. Pero ito, no, may nag-send sa akin ng video na parang sinasagot ni Sir Alex Pabella yung regarding dun sa yung pag-comment niya dun sa Walker, yung mga bata. So ito yun, ano. Ito kilala niyo si Ate Marbs. Ako minsan naguguluhan ako dito kay Ate Marbs eh. Ano ba ito? Pro FLM ba talaga to? Or pro FLM ba talaga siya? Or nananarcastic lang? Kasi ito, naka-video call niya daw si Sir Alex Pabella. To be fair naman, ayun, may screenshot naman. Diba? Happy video call with Sir Alex Pabella. Yung talagang matulungin si Sir, maka-Diyos at tunay na kaibigan. Sabi niya, gwapo at malinis daw si Sir Boss FLM. Time ka magkikita rin tayo, sir. So, hindi ko alam, no, kung, kasi nung nakita ko yung video nito, parang medyo may pagka-obsess siya kay FLM. Pero iniisip ko, baka mamaya content niya lang kasi yun. Yung love na love niya si FLM, yung ganon, no. Then ito, kinwento ni ate, yung pinag-usapan nilang dalawa ni Sir Alex Pabella, na-mention yun yung issue dun sa babae na kinokomentan yung, oy! Yung ganon. Yung may PM. So ito yun, no? Pakinggan natin ito si ate. Ate Marbs. So ito yung sabi ni Ate Marbs. Sobra kasi. Ang saya-saya ko nang makausap ko si Kuya Alex talaga kagabi guys. Sobra grabe yung saya ko. Pero nung nag-post kasi ako, para remembrance naman po na makikita ninyo na nag-usap kami talaga ni Kuya Alex. Pero hindi ko po akalain na tatagdarin niyo po siya ng mga bad comments, mga ganyan. Automatic na kasi yun, mami. Syempre, alam naman natin, maraming galit kay FLM. Yan din naman ang sinasabi ko kay Sir Alex Pabella through dun sa middleman namin. 'Di ba? Hindi naman makokontrol yung mga tao na yun eh. Syempre, alam mo na, lalo na kung yung sa sitwasyon, laging nakikita na magkasama sila hindi naman kasi talaga maganda image ni Kahit nga ikaw siguro nakaranas ka rin ng pambabash eh. Pero hindi kita kino-content kasi may reservations kasi ako na baka mamaya itong ginagawa mo kasi ay para lang, alam mo yon, yung magpatawa lang, di ba? Hindi yung, alam mo na. Pero, I don't know, hindi ko alam. Ano ba, seryoso ba talaga to si ate na, nag-comment ito si ate sa page ko eh. Nag-comment siya eh. Pero ewan ko kay ate, no. Pero pakinggan natin yung kwento ni, Yun, katulad ng sinabi ko, no. Marami talaga magagalit kay Sir Alex Pabella kasi yung dinikita niya ay marami ding galit. Ano naman yun? No-brainer naman yun. 'Di ba? Pagka ikaw ay nadikit doon sa taong ayaw ng lahat, tapos ang tono pa pinagtatanggol mo pa, parang ikaw pa yung nakikisama, talagang magagalit yung mga tao. Hindi mo makokontrol yun. Pero pwede ka naman mag-explain, di ba? Alam niyo guys, sa totoo lang, napaka-professional po niyang kausap. Talagang tao, maka-Diyos po talaga ang Totoo yung sinasabi nito kasi may mga voice recording si Sir Alex na naririnig ko na sinesend sa akin. Totoo, the way siya magsalita, mukha siyang, mukha naman siya disenteng tao talaga. Hindi siya, yung, ewan ko lang, yung sa mga, kahit nga minsan pagka nakikita mo siya nag-vlog, yung Boyong the Explorer ba yon na page niya. Kaya minsan, kahit trying hard siya yung mag-angas-angas. Kasi parang hindi talaga siya sanay sa ganun. 'Di ba? Ang maangas yung kasama niya yung
Yung Makagago Junior ba yon yung sinasabi? Totoo yun, to be fair naman, accurate naman itong sinasabi ni hindi bastos si Sir Alex kausap talaga. I don't know no kung ganun lang talaga siya mismo magsalita. Pero hindi siya yung mayabang eh. Napapansin ko sa kanya, panay lang talaga yung papuri niya kay God. Oo. At saka gusto ko rin kayo bigyan ng kung ano yung pinag-usapan namin kagabi. Papuri kay Siyempre, God. siguro nag-iisip kayo. Sabi niya sa akin, si Francis Leo Marcos daw, si FLM daw talaga, napakabait. Tsaka, Totoo din yon. Totoo din yon. Hindi baka mamaya magalit kayo sa akin na sinabi ko totoo mabait. Kahit sino naman, yung in-interview din ng asawa ni Sir Norman Mangusin, si Ma'am Christina Caber. Mabait daw talaga yan. Lalo na sa ibang tao. Kasi ganito yan eh. Si Sir Norman Mangusin kasi, kailangan niya talagang maging mabait. Kasi sometimes, nagtatanim siya ng seed eh. Para balang araw, ito yung nakikita ko ha. Nagtatanim siya kailangan niyang magpakita ng yung mga tao magkaroon ng utang na loob sa kanya. Ganyan ang ginawa niya kay nakita ko kay Attorney Glenn Chong. Yan ang ginawa niya eh, yung 'di ba tumakbo kung kilala niyo si Attorney Glenn Chong. Tumakbo na senador yun eh. Yun eh, parang DDS senatoriable yata yon si Attorney Glenn Chong kung kilala nyo. Kahit si Attorney Glenn Chong sinabi daw talaga mabait daw talaga sa FLM kasi pinagawa niya ng yan eh. Nang walang halong kapalit daw pinagawan daw siya ng billboard si Attorney Glenn Chong. Kasi ang nakaaway ni Attorney Glenn Chong si Sir J.R. Balico eh. Yung kauna-unahang Talino Warriors noon. Wala pang UTW noon. Talino Warriors pa noon. Nasa faction ako ni Bagtit eh. Kung kilala niyo si Bagtit, si J.R. Balico. Then sila Boss Mike Cervera may sariling lakad. Nag-unite lang yung mga anti-FLM noon kaya naging UTW. 'Di ba? Kasi nung time na nung kinikwento ni Glenn Chong yun nga ginawan daw siya ng tarpaulin ng walang kapalit. Ang sabi ni Sir J.R. Balico nun kay Attorney Glenn Chong, bakit hindi mo kastiguhin si FLM? Kasi iyan ay maraming nabiktima. Maraming dahil may nahita ka ba diyan? Parang ganun yung sinabi ni kaya nga dinimanda yung si Sir J.R. Balico ng ng parang libel yata ni Attorney Glenn Chong. Tapos sabi ni Attorney Glenn Chong bakit ka ganyan? Sabi ng gano'n, inaano mo ko, sinusumbatan mo ko, samantalang si Francis, pinagawan ako ng wala man lang hininging kapalit sa akin. Sabi gano'n ni Attorney Glenn Chong. Basta ginawa niya ako ng tarpaulin, ng billboard. Nag-donate siya sa campaign ko. Pero wala siyang hininging kapalit sa akin. Napaisip akong gano'n. Kung kung masasabi mo tong sinabi ni ate, napaisip akong ganon, hindi ba yung ginagawa mo ngayon, Attorney Glenn Chong, ang gusto ng mangyari ni FLM? Binabayaran mo na eh. Pinagtatanggol mo na si FLM ngayon eh. Di ba nakikita nyo, nagtatanim ng utang na loob si FLM sa mga generals, may mga nasa posisyon, kila Senator Amy Marcos, magdodonate siya ng pera. Di ba totoo naman yon? Hindi naman siya hihingi ng kapalit dun talaga. Pero yung the fact na ma-recognize ka na halimbawa ikaw na yung nasa panganib, di ba? Ay, si Francis yan ang tumulong sa akin dati. Yan yung nung ako ay tumatakbo, yan yung nag-donate sa akin. Yun kasi ang ginagawa ni FLM. Magkaroon ng impluwensya. Hindi para balang araw kasi automatic na kayo na sasalbahin nyo si FLM. 'Di ba? Hindi naman hihingi ng kapalit sa inyo yan. Basta ang importante kay FLM, kilala kayo, may nagawa siya para sa inyo, sapat na yon para automatic na ibalik nyo yon pag siya naman ang nangailangan. Ganun gumawa ng influence.
na hindi nyo namamalayan, nagbabayad na kayo ng utang na loob kay FLM ngayon. Katulad nung nangyari kay Attorney Glenn Chong, di ba? Napapakinggan ko yung yung mga sinabi niya kung paano niya ipagtanggol sa FLM. Samantalang si Francis, hindi man lang ako sinumbatan. Mabait na tao si Francis. 'Di ba? Ayun na nga, ginagawa mo na ngayon yung kabayaran ng ginawa niya sa'yo. 'Di ba? Nagigets ba ibig ko sabihin or hindi? Anyway, pagpatuloy natin to. May gusto ako malaman dito. May kinuwento siya dito na hapyawan ko kanina eh. Siya daw ay talagang matulungin. Na talaga pag tumulong talaga siya sa tao, lahat ibibigay niya. Kahit walang matira sa kanya. Oo, sinabi ni Kuya Alex yun. At saka, Totoo din naman yon. Kaya lang, syempre, alam mo na katulad ng sinabi ko, yun naman ay, hindi naman tutulong yan ng wala lang, syempre, di ba? Kayo naman. Parang hindi naman kayo, half-truth yung sinasabi eh. Matulungan, tumulong talaga. Pero syempre, hindi nyo naman nakikita yung motibo behind dun eh. Parang ganito yan, di ba, mga men. Halimbawa, ako, masama ang kalooban. Halang ang kaluluwa ko. Isa akong taong halang ang kaluluwa. Now, pupunta ako sa bahay nyo, no? Tapos, tutulungan ko kayo. Diba? Ganito nagwo-work yung mga halang ang kaluluwa eh. Sige, tutulong. Ano bang kailangan nyo dito sa bahay? Sira yung bubong nyo, no? Sige, bibigyan ko pang paggawa ng bubong nyo. O ikaw Mare, baka mamaya wala ka nang ipanglalaman dyan sa tindahan mo, di ba? Bibigyan kita ng puhunan. Ikaw pare, anong kailangan mo, di ba? Ang bait-bait ko, di ba? Pero yung motibo ko, alam nyo ba? Alam nyo ba na plano ko rapin yung anak nyong dalaga? Kaya pinapalapit ko sarili ko sa inyo. Hindi nyo na kasi makikita yun eh. Ang ikikwento nyo lang, ayan si Bungo, napakabait niyan. Yung bubong namin, pinaayos niyan. Binigyan kami ng puhunan sa negosyo. Di ba, men? Typical Pinoy kasi, sana, magkaroon din tayo ng awareness na dapat pag mga ganong bagay, hindi naman masama maging paladuda. 'Di ba? Kasi sa panahon ngayon kasi, totoo naman na somewhere out there may mga mabubuti talaga ang kalooban. Ayoko namang sabihin na wala nang mabuti sa mundong ito. Pero kadalasan, sa ayaw at sa gusto mo, merong mga taong gumagawa niyan para lang maisakatuparan yung motibo nila. Yun lagi ang wag nyong iwawala sa isipan nyo. 'Di ba? Lalo na kung halimbawa hindi nyo naman kailangan ng tulong tapos tulungan kayo. Medyo mag-isip kayo, ba't tutulong to? Ano bang, baka may kailangan ito? Diba? Gawin na nating habit yon, yung mag-isip ng ganon. Hindi yung darating ang araw, magsisisi tayo na sana pala hindi ko na lang inano yan. Diba? Dadating pala ang araw, aaswangin niya pala yung anak ko. Diba, men? Kaya yung hindi ko maaring kontrahin yun eh. Kasi ganun talaga yung image ni FLM talaga, mabait talaga. Kasi dun siya nakikilala eh. Kaya lang yung motibo nun, yun ang nafi-fail nyong maintindihan sa likod nung kabaitan na yun. siya daw talaga ginagaydan niya si FLM na Ikaw, Sir Alex Pabela, ginagaydan mo o ikaw ang ginagaydan ni FLM? Hindi ako naniniwala. Yung mga pang-aasar mo, galing kay FLM yun eh. Hindi sa'yo galing yun eh. Yung utusan ka na ipagkalat na nabili na yung yung E150, ikaw ang nakaisip noon, hindi naniniwala. Hindi mo ginaguide si FLM, ikaw ang ginaguide ni FLM. 'Di ba? Pati yung Makagago Junior mo, ugaling-ugali ni FLM yung mga asar na ginagamit kayo. Nako. Ang sa isip pa pala ni Sir Alex Pabella, siya yung gumagabay, Hindi ka nga makaporma pag nagsasalita yung business partner mo.
aking magpapasalamat sa lahat ng biyaya na binibigay ng Panginoon. Kaya siguro guys talaga kaming tatlo, no? Kalik talaga kaming tatlo. Kasi alam niyo kung bakit? Tingnan nyo, ako kasi guys, maka-Diyos din po ako. So, happen lang na hindi matanggap ng taga GIL yung pagiging vlogger ko. Pero hindi ko kasi kaya ang talikuran yung Bawal ba yon sa JIL? Ano, born again yun, di ba? JIL. pagiging vlogger, guys. Pero ako, malinis yung puso ko. At saka, may limit ako sa social media kung hanggang saan lang. So, yun nga, guys. Tapos, ang sinabi pa ng kay Alex, kasi ang dami nung nagko-comment sa kanya tungkol doon sa PMS the K, yung babae. Ito na yon. Ito na yung babae. O sige, anong paliwanag ni Sir Alex Pabella? Yan. Alam niyo guys, yung totoo talaga doon is, matulungin kasi si Kuya Alex, ayaw niya na may mga nagpapariwara ng lano. Natin siguro yung trabaho, mga estudyante. Patulungin pala. Tinutulungan pala ni Sir Alex. Yung mga babae, ang dumi talaga ng isip ni Pudginius. Tinutulungan pala eh. Di ba? Yun pala yung purpose nun. Ayaw mapariwara yung mga babae. Tinutulungan. Ay, naku. Ito talaga si Pudginius, ano, kayo, mga madudumi ang utak nyo. Sa totoo lang. Tinutulungan pala ni Sir Alex Pabella. Yun, alam niyo na kung anong trabaho na noon. Ang sa akin lang guys is, tumutulong po si Kuya Alex. Bullshit. Bullshit. Kaya niya yung piniem, kaya niya kasi gusto niya baguhin yung buhay ng mga Yung pala. Kaya daw piniem dahil gustong baguhin ni Sir Alex Pabella yung buhay. Yung pala. Maliwanag na. Mabuhay si Sir Alex Pabella. Talagang ano to eh, di ba? Malupisan bata talaga. na nakakaawa. Kung yun ko kay Alex sa akin, napag-usapan namin yan. Sabi ko, Kuya, nakikita ko yung mga comment doon, pero hindi ako nagko-comment kasi hindi ho ako mapagusgang tao. Ang sabi ni Kuya Alex sa akin, alam mo ate, Maymay, gusto kong tulungan kasi ayaw kong mapariwara yung buhay ng mga kabataan. Bullshit. Sabi niya ngayon, 10,000 ang ibinigay ko, bawat isa tagwa 1,000. Ang hindi ko lang kasi guys maalaala kung yun po ay 1,000 per day or 1,000 sa isang linggo nilang allowance. Allowance. Kasi hindi po natin alam kung ano ang behind ng story sa mga nakikita Oo natin nga. sa social media. Huwag tayong mapanghusga kasi Oo kasalanan nga. Grabe si Pudginius. po yan. Kami po, malinis ang puso namin. Kahit pasabihin nyo, i-take down nyo ang aming Facebook, i-take down nyo ganyan. Wala po kaming ginawang kasalanan. Kasi kung ano lang yung ginagawa ng iba sa social media, ini-enjoy rin po namin. Pero mas ang mga tao po na nag-create ng galit, ng hatred, ng buot, inggit, sa kapwa nila, kagaya nila po, genius, nila makagago, sa iba pang mga against po sa aming tatlo. Yun po yung mga haharapin, nakaparusahan sa Panginoon. Kasi Oo. Kayo talaga, di ba? Madudumi ang isip nyo kasi. nakikreate po kayo ng galit sa puso ng mga tao, lalo na sa mga bashers, para magalit Sir Alex Pabella, ilabas mo nga yung convo nyo nung babae. Para matahimik yung mga yan. No? Mapanghusga pala talaga to sila Pudginius eh. pa ng magalit. So, sana maintindihan niyo po yung ibig kong sabihin. Kung aming kondisyon na suportahan si Francis Teo Marcos, is desisyon namin po yung galing sa puso bilang tao. Kasi hindi po kami mapanghusga. Kasi nga, sabi ni Lord, ang tao na tinatamay, ang tao na binababa, kailangan wag mong ibaba pa kasi kasalanan yun. Dapat aakayin mo siya sa So paano yung ginagawa ni Sir FLM sa mga kaaway niya dati? The way niya takutin, the way niya i-threaten. Ewan ko. Siguro, nakilala lang siguro ni ate to si Sir Norman Mangusin sa lowest point ng buhay niya, no? Pero yung height ng pagyayabang ni FLM, I doubt na, nagiging selective ka kasi ate eh. Pero anyway, at least maliwanag na yung kay Sir Alex Pabella. Yung pala yung reason. Tutulungan niya daw yung mga piniem niya doon.
Oy! Pero kung tutulungan mo pala, ba't mo binubura, sir? 'Di ba? Anyway, yan lang po muna. Ano sa tingin nyo, 'di ba? Binibili nyo ba 'yon, yung dahilan niya na 'yon? Yun lang po, magandang umaga sa inyong lahat. Bye-bye.